institution. It's just, sir. You sir. Criminal case number 3-. Hindi ako matitinag sa anumang paggigipit, pananakot, John B. Remulla versus Alan Peter Cayetano. Tara, panoorin natin. Respect the institution. It's just an This is not about Pinoy. We're going out. No, don't leave him his rights here. He can be arrested right there. So if you don't want him to make a statement there, sir, just outside the gate, we're going to walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. It's never been done. Salonga stood up for Enrile. Ang kalaban si Cory, ang kaso rebellion. Anong ginawa? They walked out. We're just asking you to walk out. But let's walk. Let's walk. You're resting here. Sir, this is the Senate. Naninigaw ah. Sino yung nanigaw? John Vic ba yun o Alan? That's for the Senate, sir. That's for the Senate. Mas matangkad pala si John Vic kaysa kay Alan Cayetano, no? Right outside the door. Right outside the door. Ayun, rumispeto rin. Babasahan na ng Miranda rights. Naku. Natutuluyan nga talaga si Jinggoy dito. Nababawasan na ng isa ang majority block dito. criminal case number 3-SB 26-TRM-000 for the people of Plunder under Republic Act 78. Signed by Honorable Zaldi B. Tres Meses, Chairman. Medyo mabigat yung kaso. Pero kayang-kaya naman tulusutan ni Senchinggoy. Ano man ang sabihin ng mga Alam ko tapos na itong kaso na to eh. karapan na kaligumuan sa abogado ang tagapagtanggol nang naayon sa iyong kung wala kakayahan, ang pamahalaan ng pagkakaluban ka na ito ng isa. Lahat po ba ng mga karapatan nyo sa rin ang unawaan niyo? Pwede pala yun sa loob ng Senate. Mga aresto sila. Comment nga kayo guys. Kay LT. Elevator, yung ka na lang ha. Arrest mo na. Ako, palabas na sila. I'm already receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ng mga bagay nito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang paggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. Tapos na yung kaso I niya. will not seek Senate custody. Kaya siya Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative
Budget Research and Monitoring Office or yung LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anuman dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga alegasyong binabato laban sa akin. So how can the office of the ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ombudsman. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Kaso sa kanya. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit hindi ko po ito tinanggap. Majority block. Mas nanaig Papabawasan na nga ba? ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. Pwede kaya yun. Ngayon kung tatanungin nyo kung sino sila, Nananatili. abangan ninyo. Magsusunod ako pa. Sa hanay niya. Sa majority. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political Vulnerable kasi coercion, siya free Pwede talaga from siya undue makakuha influence, anytime. and free Kasi diba from dati any may mga scheme kaso siyang designed to plunder. weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith. Sabi yan, tapang. I will be proceeding now to the CIDG Tapang to Jinggoy. voluntarily Na lang. surrender myself. Maraming salamat po. Ang masasabi ko lang about dun sa video ni Jinggoy Estrada, may tuturing siyang isang bayani. Isipin nyo to ha, kahit tinatakot na siya, ginigipit siya, or sinisiraan, hindi pa rin siya lumipat ng kabilang pwesto eh. Sabi pa nga niya ipaglalaban niya yung katotohanan. At nakita naman natin yung kanyang salaysay, di ba? Pakatapang ng kanyang pahayag. Hindi siya natatakot sa kahit na anumang mangyari. At hindi daw siya lilipat ng pwesto. Oo, meron siyang nakaraang kaso, plunder case, tama ba? Pero naipanalo na niya ito eh. Hoping na malagpasan ni Sen. Jinggoy Estrada itong kaso na ito at makaupo na ulit sa Senate. Kung nagustuhan mo itong video na to, please subscribe to my channel. Huwag kalimutang mag-like at mag-comment. Salamat ka, Helpy.